Meron po akong paparinig sa inyo. At dito kakaiba. Alam niyo bakit? Nagdi-deny na po, itinatanggi na po ni Vice President Sara Duterte na wala siyang banta o threat sa buhay ni Pangulong Marcos. Yan ang sinasabi niya kahapon doon sa press conference, February 7, 2025. Pero noong November 23, 2024, ay siya yung nagsabi at umamin siya na meron na siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ay di ba? Pero ngayon ay nagbago na. Ito, pakinggan po ninyo ito kung makikita niyo at maririnig po ninyo. Ha? Sandali lang ha, importante inyong marinig itong sinasabi niya. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sona. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nakita nyo? Nadirig nyo, mga kaibigan? Nadirig nyo? Ha? Nagdi-deny siya na wala daw siyang assassination na plano sa ating Pangulo. Pagkatapos niya sabihin niya noong November 23, 2024, itinuring ng pamahalaan, National Security Council, NBI, PNP, at ng Office of the President na yan ay active threat sa ating Pangulo. Pagkatapos kahapon ayan ang kanya sinasabi. Ito, baka akala niyo nagbibiro ako. Di ulitin natin. Ipakita ko ulit sa inyo. Pakinggan ninyo. Did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sona. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan, so napakalinaw. Dalawang beses kong in-apply, ha? Pinarinig ko sa inyo. Kayo nang bahala magpasya. Alam nga namang ibabaliwala natin yan, ay lihitimong balita yan. Paano ngayon ito? Parehong press conference, inuulit natin. Pinakita ko naman sa inyo ang date. November 23, 2024. Last year lang yan. Yung pagbabanta at pag-uutos. Tapos kahapon, February 7, press conference din. Wala daw. Wala daw siyang utos. Parang nanggagaling lang daw ito kung kani-kanino. Iyan ang mahirap, Vice President, pasintabi na. Hindi mo yata alam ang sinasabi mo. On record, sa public, alam sa buong mundo na nagbanta ka. Alam ng lahat ng Pilipino dito at sa buong mundo nagbanta ka. At hindi mo maididinayan. Kasi nauna nang sinabi ng NBI na lihitimo yung boses, audio, at yung press conference na ginawa mo. Kaya nga nagsagawa ng investigasyon ng NBI. Kasi actual threat. At yan nga po ay nasa sa DOJ na. May recommendation ng NBI matapos ang investigasyon at kakasuhan ka sa kasong kriminal. So ano ito? Yan ang mahirap kasi. Pag nagsasalita kayo na hindi yata nyo na pag-aralan mabuti, pagkatapos ganitong sumasabit na, magdidinay kayo. Kaya ko po ito pinarinig at kaya po pinag-uusapan yan kasama sa article of impeachment na ipinasa ng mga congressman ng Kongreso sa Senado noong isang araw pa, yung threat na yan, maliban sa
issue ng graft in corruption sa 625 million confidential at intelligence fund. Yun po yun. At yung mga di umano'y illegal na kayamanan na naunang in-expose naman ni dating Senador Trillanes at human rights violation mula pa daw nang ito ay mayor ng Davao na na-involved din sa di umano ay extrajudicial killing. So napakatindi po. Sa kahit sinong abogado, ang sinasabi nila napakabigat ng ebidensya at kaso. Ang nagsasabi lang na wala ito at dinadaan nila na pagdi-deny ng mga sinabi ay yung kampo ng mga Duterte. Mga abogado at maging si Sara nagdi-deny na. Pero pasintabi na, nakarecord sa NBI yan, nakarecord sa Kongreso, nakarecord sa maraming membro ng media at social media na hindi pwedeng i-deny kasi yan ay nangyari. Isang tayo ngayon maniniwala. Ano ito? Palusot? Ano ito? Nagsisinungaling ng harap-harapan? Paano yung ganyang record? Paano yan mabubura? Paano yan i-deny? So, malaya po kayo, mamamayang Pilipino sa buong mundo na makapag-comment at react sa bagay na ito. Wala naman personalan ito. Issue lang po. Actually, parang nananahimik na yung isong yan eh. Pero binuhay nga yan dahil ginawang ebidensya sa kasong impeachment o sa impeachment, tapos lumaki kasi nag-deny siya. Ay kaso, paano yan? On record. Paki-review po ninyo itong tape na ito. O paki-review po ninyo itong channel na ito at itong audio ito, video ito, at inyo pong makikita at maririnig. Iisang mukha yan. Magkaiba ng araw, magkaiba na ng taon, magkaiba na ng date, pero isang tao nagsasalita. Vice President Sara Duterte. Wala nang iba. Paano ngayon yan? Paano yan? Di kaya lalong napapahamak, lalong nakakalabuso, lalong masisira habang humaharap sa media, habang nagsasalita, ang busy ang Vice President. Kasi iba yung kanyang sinabi noon, iba ang sinasabi ngayon. Pero paano ang tao maniniwala sa sinasabi ngayon na malayo kaysa sa sinabi noon? Mabigat. Mabigat ho talaga. Kahit hindi abogado, alam. Kahit pangkaraniwang tao, alam ang totoo at hindi. So, kailangan talaga mag-trial. Kailangan talaga magsimula na ang impeachment trial para ho lumabas ito. At yan na rin pagkakataon para idepensa ni Sara Duterte ang kanyang sarili sa napakabigat na mga aligasyon, paratang, kaso at pananagutan, betrayal of public trust na isinampa ng patuloy na dumadaming membro ng Kongreso na mahabol pa ng mga signatory yan po sa nag-endorso at complainant ng impeachment against Sara Duterte. Please like, share, at subscribe kung hindi pa sa video ito at channel na ito.